Mga kwento ng lagim. Nakipagkasundo si Anding sa multong si Ira sa halagang 100,000 kapalit ng tulong niya na maiahon sa pagkalugmok ang boyfriend ni Ira na si David. Ng personal ay saglit siyang natulala. Agad na kinuha sa kanya ang lumpiang sariwa, pati ang lalagyanan at binayaran siya ng buo, saka siya sinabihan na makakaalis na siya. Pero hindi agad makaalis si Anding. Na-disappoint siya sa kagaspangan ng ugali ng lalaki. Nang biglang sumulpot ang 3 demonyo na laging nambubuli sa kanya. O ano na, Anding? Akala mo ba ay isa siyang Prince Charming? Kung ako sa iyo, Anding, lagyan mo na lang ng lason ang lumpiang sariwa mo para magsama na sila ng nobya niyang sa kabilang buhay. Correct. Pero bago yon, dapat mo munang makuha kay Ira ang pera. Hoy, kayong 3 ugo kayo. Pwede ba? Tantanan nyo na ako. Hindi ako Disney princess para mangarap ng Prince Charming, ha. Nang sumunod na punta ni Anding kana David, ay may nabasa siyang wanted kasambahay para sa kanya. Isang malaking opportunity yun para mapalapit kay David. Kaya agad siyang nag-apply. Mabilis naman siyang tinanggap ni Manang dahil kilala na siya at advantage raw na masarap siyang maglumpiang sariwa dahil iyon ang paborito ni David. Uuwi raw kasi ng probinsya si Manang dahil sa personal na bagay. Sa bahay ni David, kasunod pa rin niya ang kaibigang multo na si Sophia. Wow, Anding, ang ganda-ganda pala ng bahay ni David. Ang swerte mo kapag na-jowa mo siya. Alam mo, isa ka pa eh. Sabi mo, itataboy mo yung 3 demonyo. Bakit nakakalapit pa rin sila sa akin? Nakakalusot lang sila pag iniiwan kita. Teka, pinupuntahan mo ba naman ba si Diego? Hindi ko siya matiis. Pero may nalaman ako at hindi ito chismis. Ano naman yun? May kinalaman kay David. Nung gabing maaksidente sina David at Ira. Galing pala kina Diego. Magkatropa pala sila. And you know what? May kinalaman si Diego sa aksidenteng nangyari sa magjowa. May ginawa siya sa motor ni David. Nakalimutan ko na kung ano yun. Naiinggit kasi siya dahil lagi na lang daw si David ang nananalo sa motor racing ba yun? Teka, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Paano mo nalaman? Because, okay, I stalked him hanggang sa room niya. So, napakinggan ko ang pinag-uusapan nila ng kausap niyang sa phone. Ibig sabihin, may sinira si Diego sa motor ni David nung gabing yun dahil sa inggit niya sa kaibigan niya. Kaya na aksidente ang dalawa. Eksakto.
Lingid kay Anding ay nakatingin sa kanya si David na papasok sana ng kusina. Pero natigilan nang makita siyang nagsasalita ng mag-isa at narinig nito ang lahat ng sinabi niya sa hindi nakikitang kausap. Dahil sa nalaman ay pinaimbestigahan ni David si Diego hanggang saang masalimuot na pangyayari ay nabigyang linaw at napagbayad sa likod ng rehas ang may sala. Dahil dyan ay laking pasasalamat ng multong si Ira kay Anding. Hindi ka sa akin dapat magpasalamat. Kay Sophie. Sophie, maraming salamat. Ituring mo rin sana akong kaibigan. Alam nyo, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ko. Wow, may dalawa na akong kaibigan. Ang saya ko. Beso tayo, ani ni Sophia. Biglang sumulpot si David mula sa likuran ni Anding. Sir, I just wanna talk to you. Pwede mo ba akong sabayan sa dinner? Tumingin si Anding kay Ira. Tumango naman ito. Okay. Sa gitna ng dinner, ang tatlong demonyo ay nang trip at nang gugulo. Pinalutang nila ang mga kubyertos at pagkain. Inihagis habang nagtatawanan. Akala ni Anding ay matatakot si David. Sa halip ay hinawakan siya nito sa kamay at hinila palabas ng bahay. David, ano ang gagawin natin ngayon? Mga demonyo lang sila. Halika. Pupuntahan natin si Father at hihingi tayo ng holy water. Bukas na bukas din. Ipapabless ko ang buong bahay. Ipapabless mo? Bakit? Parang ayaw mo. Napalunok na lang si Anding. Inaalala niya sina Ira at Sophia. Okay lang yun, Anding. Sa bahay lang naman ni David kami hindi makakapasok ani ni Ira. Di ba kapag matutulog na si David, tinatabihan mo siya para mapil niya pa rin yung presensya mo kahit multo ka na. Paano na ngayon yan? Di ikaw na lang tumabi kay David. Suggestion ni Sophie. Ano? Nung gabing iyon, nang i-check ni Anding ang binata, ay nalaman niyang inaapoy ito ng lagnat. Kaya agad niya pinunasan ng bimpo. Pero bigla siya nitong hinila palapit sa kanya. Kaya napasandal siya sa dibdib nito. Hindi makagalaw si Anding. Naririnig niya ang tibok ng puso ng binata. Pero napaangat ang mukha niya nang marinig niyang ibinulong nito ang pangalan ni Ira. Nagpatuloy ang pag-aasikaso ni Anding kay David bilang kapalit ni Manang. Pero sa tingin niya ay hindi pa rin ito masyadong nakaka-move on kay Ira. Palagi pa rin itong nasa loob ng kwarto at tinititigan ang larawan ng nobya. Kahit nakamit na nila ang hustisya. Isang beses ay hinatiran niya ito sa silid ng lumpiang sariwa at pinayuhan na lumabas at mag-enjoy dahil hindi na babalik si Ira. Nagalit si David. Tinabig ang tray ng lumpiang sariwa kaya tumapon iyon sa sahig.
Sinabihan din niya si Anding na lumayas na dahil hindi na niya kailangan. Paglabas ni Anding ng bahay ni David ay nakaabang ang 3 demonyo at pinagtatawanan siya dahil hindi siya nagtagumpay sa planong ialis si David sa dilim. Bumalik pa rin ito sa kalungkutan. Hindi niya pinansin ng demonyo kahit pa sinusundan siya ng mga ito at inaalas ka. Pag-uwi niya sa sariling bahay ay nagulat siya nang makitang nasa ibabaw ng kama niya ang perang napag-usapan nila ni Ira. Hindi ko matatanggap yan. Nandoon pa rin si David sa loob ng madilim na silid at ikaw pa rin ang iniisip niya. Alam ko, pero kahit hindi ka pa nagtagumpay, alam kong tumupad ka sa usapan kaya deserve mo yan. Salamat, Ira. Nakalimutan niyang multo si Ira kaya't niyakap niya. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.